Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And ngayong hapon na pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Pero bago po ang lahat, announcement lamang po mula ito sa TVJ na mga batang henyo, kayo naman po ang magpapakitang gilas sa Gimme 5. At kung ikaw daw ay 8 to 10 years old, humanap na ng inyong dabarkads at mag-review dahil kayo ang hinahanap namin dito sa Gimme 5. Mag-audition na sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City every Monday to Friday from 3 p.m. until 5 p.m. at isama ang inyong parents or guardian. Huwag din kalilimutan dalhin daw ang ID at birth certificate ng mga bata. Ano pa daw po ang iniintay ninyo? Itag nyo na daw po ang mga kakilala nyo na batang henyo at mag-audition na po kayo dito sa TV5. Samantalang chine-cherish naman po ng TVJ at ng mga dabarkads etong bumisita po noong nakaraan 98 degrees. Sabi nga po ng TVJ, maraming salamat sa pagdalaw sa Eat Bulaga. So talagang dinadagsa po at pinagkakatiwalaan ng Eat Bulaga ng international na singer. Samantalang si Boss Joey De Leon naman, inilabas po ang logo ng Eat Bulaga na pininta niya po. Sabi niya nga dito, good morning from TVJ and Eat Bulaga, Dabarkads. So ito po yung mga painting na pinakita po niya noon at binalikan niya lamang po ito ngayon. Plenex niya po ulit. Ito yung logo ng Eat Bulaga na meron pong tang, merong dila, 'di ba? Then nag-evolve, gumanda po yung logo ng Eat Bulaga. Then makikita natin yung shadow diyan. Tatlo yan, parang Tito Big and Joey yan mga kadabarkads. So napaka-creative talaga ni Boss Joey De Leon pagdating dito sa pagpipinta. Samantalang si Bossing Big Soto naman at itong si Pauline Luna Soto kahapon nasa Arayat Athletic Academy po para sumuporta sa kanyang anak or sa kanilang anak na si Bibi Tali Soto. At katunayan po dyan mga kadabarkads, nakakuha po si Bibi Tali ng award. And very proud nga po si Bossing and si Ma'am Pauline Luna. Sabi niya nga po, progress not perfection, proud of you Tali for trying your best. Talaga namang all-out support po si Bossing Big Soto and Ma'am Pauline Luna dito kay Baby Tali. Nakakatuwa lang, no? Samantalang itong mga Eat Bulaga host po na si Miles, si Maine Mendoza, si Alan K ay nag-out of the country po mga kadabarkads. Pumunta po sila sa Thailand. So nakakatuwa lang kasi kahit na hindi po sa show, kahit na sa labas ng show mga kadabarkads, nagkakabanding pa rin po ang mga Eat Bulaga hosts natin. Talagang nagsiset sila ng date para po sila ay mag-bonding, 'di ba? Nakakatuwa lang. Sana kompleto na sila soon mag-out of the country kasama si Bossing Big Soto, si Dito Soto, si Boss Joey De Leon, 'di ba? Kasi deserve naman po ng mga dabarkads natin na mag-celebrate, mag-party-party, 'di ba? Dahil matagumpay ang noontime show na Eat Bulaga sa kabila po ng mga pinagdaanan po nito na sigalot. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Mr. Antonio Tobera and syempre kay Mama Malu Chua Pagar. So meron tayong nabasang article mula po ito sa write-ups ng PEP. Sabi dito, Malo Chua Pagar dapat bang kasama sa GMA7 complaint versus sa tape? Kasi noong 2023 daw po mga kadabarkads, ang executive pa na nakasulat doon ay si Mr. Tony Tobiera or Antonio Tobiera. Sabi nga dito, pero nakausap ko noong Biyernes si Attorney Maggie, ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa proseso kung saan meron daw ngayong ruling sa Department of Justice na idinadaan muna sa mediation ang isang reklamo bago ito imbestigahan ng Prosecutor's Office.
Nakasaad sa subpoena na iniimbitahan pa lang sila ng piskalya sa mandatory mediation na nakaschedule sa May 29 ng tanghali. Ang unang mediation ay noong May 22, Huwebes, kung saan lumabas ang statement na yon ng GMA7. Nabanggit din sa subpoena na failure to attend the mandatory mediation conferences will serve as a waiver of your right under the said department circular, and the conduct of preliminary investigation shall proceed accordingly. Kapag walang mangyayari sa mediation, magkakaroon na ng formal preliminary investigation at bibigyan ng sapat na araw para makapag-file ng counter affidavit ang panig ng Tape Inc. Kaya nilinaw ni Attorney Maggie na wala pa talagang kaso sa ngayon. Inaasang maayos na nila ito sa mediation dahil ayon sa ilang nakausap ng article po ng PEP, sa tagal ng relasyon ng GMA7 at ng Tape Inc., maliit lang daw itong halos 38 million na pagkukulang di umano ng tape sa Kapuso Network. Sabi pa ng ilang taong involved, isang condo unit lang daw iyan sa Rockwell ay bayad na yang sinisingil ng GMA7. Sana mapag-usapan nila ito ng maayos at masettle na ang dapat bayaran. Kasama na ba roon ang ilang host ng tahanang pinakamasaya? Samantalang naiparating din sa PEP ang executive ng tape na damay sa inireklamo ng GMA7. Nakasaad kasi roon ay ang 2023 assignment agreement na hindi pa presidente noon si Ms. Malu Chua Pagar. Sa katunayan ay wala ang pangalan niya sa general information sheet na naka-attach sa complaint. Ang isa sa pangalang nandoon na isa sa board of director ng Tape Inc. ay si Mr. Antonio Tobiera. Ayan po mga Kadaver Gods. Pero sa inilabas daw po na statement ng GMA7 ay kasali si Ms. Malu at wala si Mr. Tubiera. Hindi pa masagot ng kampo ng tape ang ganitong technicalities. Ang hangad lang daw nila ay maayos na ang dapat singilin at magkabayar na. Ito sana inaasahang mapagkakasunduan sa pangalawang mediation na nakatakda po by May 29, Huwebes yan. So, possible ba na madamay dito si Mr. Antonio Tobera kasi siya po yung executive taong 2023. Pero ang lumabas kasi ay pangalan po ni Ma'am Malu Chua Pagar. So possible ba na pwedeng idawit si Mr. Antonio Tobiera? Kasi board of director daw ng tape itong si Mr. Antonio Tobiera. Well, kasali man po si Mr. Antonio Tobiera or si Ma'am Malu Chua Pagar, iisa lang naman po ang gusto mangyari ng GMA Network dito. Yun ay kundi mabayaran yung 38 million na pagkakautang po ng Tape Incorporated sa naturang network. Kaya sana by second mediation ay masettle na po lahat ng pwedeng bayaran ng Tape Incorporated sa GMA. So anong say nyo dito mga Kadaver Gods? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.